Yo. Mhm. Walang ano. Pero una best, ang gusto ko malaman, bakit kaya doon siya umupo, ano? Ano ang motibo? Halimbawa, kung siya, matino pa isip nung time na yun, ano? At mayroon nagugulumihanan. Umupo siya doon. Ano, talaga bang pinlano niyang magpa-daos-dos? Pinili niya yung lugar? Kasi talaga parang choice niya yung lugar na yun, di ba? Dalawang beses. Nakabalik pa siya doon una, nung umaga. Tapos bumalik siya. Parang ang dating, yung napili niyang, yung tagpo na yun sa kanyang buhay, eh doon talaga niya pinili, no? Yung bahagi na yun ng Cannon Road. Ayun. Pero dapat daw malaman natin na talagang katawan daw po ito ni Cabral, ha? Kasi sa autopsy, bukod sa siya ay nalaman na blunt traumatic injury sa ulo, katawan at kaliwang bahagi ng braso at binti, sanhin ng pagbagsak sa itaas ang dahilan ng kanyang pagkamatay, ay kumpleto rin daw po yung report ng fingerprint, fingerprint examination. Okay. Histopathology exam at DNA examination. Yun. Ayun. So tanggapin natin na katawan talaga ni Yusek Cabral yun. Basis dun sa kanya, di ba? dokumentong So tanggapin natin. So ano siya? Ano, na disgrasya, nag-suicide, paano nangyari? Ayun ang hindi natin ma-conclude talaga. So pangalawang angulo naman, sabihin natin pasamantalang hindi ng katawan ni Yusek Cabral. Eh ano naman ang magpapatibay? Kasi ang pinatutunayan na ng mga medical legal expert ngayon, no? Oo nga. Ay, naalala ko, si Atty. Raquel Portun pala, di ba yung isang pathologist ito, no, di ba? Kino-question din pala niya, akala ko tayo lang kung magtatanong, bakit niya binalot ng ng aluminum foil ba yun? Siya pala nagtaka din, bilang isang pathologist na parang hindi ata, well, baka naman makabagong paraan yung kanya. Kasi sabi niya, nagtaka rin siya. Ang paliwanag nga kasi doon ay rescue pa lang. Hindi pa lang talaga retrieval ng bangkay. Hindi pa kinukonsider na patay. Kasi bagay, yung ganyan kahit aksidente, ang may karapatan lang magdeklara na siya ay patay, doktor. Yung doktor. Yung problema, ang nakita naman natin, bakit pati ulo binalot? Yun na nga, parang binalot talagang asin, parang ayaw pahingahin. Hindi, kung buhay yan, masusuffocate naman. Yun na nga. So meron pa rin po mga question tungkol dito. At hindi humaalis yan hanggang hindi talaga natatapos ang usapin tungkol sa mga anomalya, Jen. Ha? At saka yung isang punto sinabi ko, yan ay mag-suicide. Malamang kasi hindi gumawa ng ano yan ng suicide, ang tag doon? Magpapaalam. Suicide note. At may pagsasabihan siguro. Yun, kasi yung driver niya parang masaya pa Di ba? Nagpa-picture, nag-selfie pa nga doon Ano yun, parang instant ba na bigla pumasok sa isip niya nung madaan sila doon? Ay, bumaba ka nga. Kasi nung una daw, di ba, sinunta sila ng polis. Nung pangalawa, sige, iwanan mo ako dito. Di ba? Kung ako driver, nung tagpo na ako driver, tawagan ko na agad ang kamag-anak noon. Di ba? Boss, ma'am, ate, o sino man nakausap, mukhang nag-aalala ho ako kay ma'am kasi nandito po sa ngayon, nandito po sa bangin, ito po yung picture, nakita ko po sa inyo. Di ba? Ba't hindi ginawa ng driver yung gano'n, ano? Hello, I'm Andrew from Fund Selector Asia, and I'm delighted to be here with Tina. Kasi hindi pangkaraniwan yun O maliban na lang kung dati na ginagawa ni Yusek Cabral yung gano'n. Hindi naman sanay na yung driver. Hindi yata gano'n dyan. Kasi nga may phobia siya sa matatas. Height, ano? Dapat yun pa lang nakatawag na ng pansin sa kanya. Diba? Kasi kahit pa sabihin ko ako, lalo ko matagal ko na akong driver niya. Diba? Kilala mo na. Kilala Natakot ko. sa ano yun. Height nga yun Diba? Tapos ganun pa gagawin niya. Di sana humingi ka na agad ng tulong sa klolo doon sa mga kamag-anak. Diba? O kaya kung ako yun, tatawag na agad ako ng pulis doon. Sir, tulungan niyo po ako. Yung ma'am ko, yung boss ko, di ba? Yes. Yun na siguro ang pinaka-the best kong gagawin doon. Pero siya iniwanan pa Habang nandun sa bingid itong mataas na bangin Di ba?
talagang hindi maalis yung question, Nelson. Oo. Ay, naku. Sa'yo iniwan lahat, pati bag, pati Oo. cellphone, di ba? Walang Ang hirap. komunikasyon. Hirap nun. Di Ha? ba? Kung gaano kadami po ang alinlangan at duda dyan sa pagkamatay ni Jose Cabral, ganun din po sa iniwan niya mga files. Sa ngayon po ay ang daming nagtatalo-talo. Totoo kaya yung mga files na yan? Cabral files. Mga Cabral files. Oho. Na ang unang nagbunyag nito, Jen, ay si Congressman Lian Leviste. Okay. Ang Oo. totoo niyan, buhay pa si Jose Cabral, nabanggit na yan ni... Naging guest pa natin dito eh. Oo. Meron nga mga nag-re-upload nung interview Kaya natin nga. sa kanya. Ang problema, nung panahon na yun, Oo. na buhay pa si Jose Cabral, hindi naman ho pinansin yung files na yan eh. Hindi nga, sabi nga ay, ano tawag doon, pangalagaan eh, no? Oho. At Parang wala ka i-retrieve. nag-interest eh. Oo. Di ba? Wala. Bukod tanging si Kong Lian lang ang nag-interest eh. Dahil ngayon patay na, tsaka Oo. natin pinagkakaguluhan, di ba? Oho. At sinasabi natin, ako, hindi man totoo yan. Nako. Samantalang noong nandiyan pa si Jose Cabral at pwede pa niyang sabihin na Totoo ba ito? totoo ba o Hindi ito? Hindi naman siya, Kompleto ba ito? Ano ba hindi naman naman siya ito? nagsalita dyan eh. Wala. Na yung hawak ni Congressman Leviste ay hindi po yan mula sa akin. Oho. Wala, hindi naman niya sinabing gano'n, di ba? Ngayon, meron natang statement si Secretary Vince Dizon tungkol sa Cabral files eh. Oo. Di ba? Ano sabi Ang niya? sabi niya yata parang hindi niya ino-authenticate na yun nga ay lehitimong buong Cabral files Nagaling sa kanya. na galing Sa sa kanya. DPWH. Kasi may naunatang statement na para bagang ino-authenticate daw ng Secretary Vince Dizon yung Cabral files na yun. Ayun. O, di ba? Eto naman. Oo. Sunod-sunod na ho, nagde-deny dun sa files na yan. Nako. Pati ho si Assistant Ombudsman Vico Calabano, Sunod na yung actually yan naman talaga ang script diyan. Bakit naman na kasi ang sa isang krimen kasi ang una mong titingnan yung motibo, no? Yung motibo kung bakit halimbawa namatay yung tao or whatever, kung nagpakamatay o pinatay or hindi mo naman kasi po pwede sabihin nagpakamatay yan. Hindi magagawin yan. That is very, very impossible, na magpakamatay yan si Cabral. At yung kanyang kaisipan at sa taas ng kanyang karanasan bilang isang government official at sa kanyang pinag-aralan, hindi niya magagawa yung ganyan na bonding na tatambay ka lang doon sa gagawin mong tambayan yung bangin, Kasi nagkakagulo sila rito, Ngayon, ang issue rito, nagpakamatay daw ba si Cabral or pinatay or nadisgrasya? Tatlong anggulo yung tinitingnan. Well, para sa akin, hindi na importante yan kasi idiniklara na siya ay patay, whether she is still buhay or totoong patay. Anong motibo at bakit kailangang ito si Cabral ay mawala, no? At sino ang makikinabang, no? Kasi merong lumabas na files, na Cabral files, na kay Lian Leviste, at matagal nang ibinigay sa kanya, matagal ko nang sinasabi. So ngayon baka hindi nila makontrol itong si Lian Leviste. Siguro naalaman dahil alam din ni Vince Dizon ba yun o Dizon na may hawak di ba kinukuwento nga ni Congressman Leviste na nakausap daw niya parang nagkausap sila ni Secretary Vince na alam na merong hawak na file si Lian Leviste, si Congressman. So ngayon, yung kasing files na yun,
Maaaring yun ay totoo, lahat ng nakasulat doon. Kaya lang ang problema kasi hindi nga yun tatayo sa korte kung walang mag-authenticate doon sa mga files, sa mga documents. Either si Cabral lang matibay na mag-authenticate noon. O kaya itong Department of Public Works and DPWH, which in this case, itinatanggi nga ni Vince Dizon. Expected na itatanggi na niya yan. At ang pangalawa, itong si Cabral. Ang problema kasi, si Cabral yung pinakamatibay na pwedeng mag-authenticate doon sa namatay. Pinag-uusapan pa natin dito, ano ba yung kinamatay niya? Ano ba, siya ba'y nahulog o siya ba'y sadyang nagpakamatay o siya ba'y itinulak? Hindi na yun ang issue. Ang issue rito, ano ang motibo nung yung kanyang pagkawala? Sino ang makikinabang sa pagkamatay? Sabihin na nating totoong namatay si Cabral. Sino ngayon ang makikinabang nun? Of course, ang makikinabang nun, yung mga nandoon sa files ni Cabral. Kasi wala na magiging irrelevant na yan sa korte o magiging hindi yan tatayo talaga sa korte kasi wala nga magpapatunay. Illegally, walang saysay yung files na yan. It's just a public opinion, no? Siguro magagamit natin yan sa 2028 after the election. Pwede nating uling kasi may pwedeng i-authenticate ng pag nag-iba administrasyon, pwede na ngayon ito authenticate noong bagong uupong Pero sa ngayon, walang mangyayari dyan. Definitely, wala nang saysay yung ganyang At ang kita nyo naman ang ginagawa nilang issue. Sa halip na patunayan yung files, umanap sila na magpapatunay dyan sa DPWH, nakapokus sila kung ano ikinamatay nitong dinivert nga nila yung issue. Ang issue na nila ngayon, ano ba talaga ikinamatay nitong si Cabral? Ngayon, wala na ngayon yung Cabral files na yan. Ngayon, yung mga kongresista na nandoon, di ba, sabi ni Bongbong Marcos, may makukulong basically bago mag-December na mga politiko, at itong walang nakulong. At ngayon, pinapangako na naman niya, bago magbagong taon, may makukulong. Hindi ako naniniwalang ipakukulong ni Bongbong Marcos yung mga kaalyado niyang mga kongresista diyan at mga senador man o Ang maaari lang makulong diyan siguro yung kalaban nila sa politika. Bakit? Kasi kailangan nila yan sa impeachment. Kailangan nila yung mga isipin mo, halos lahat ng kongresista ay sabit diyan sa insertion na yan, diyan sa iskandalo na yan. Kung kakasuhan ni Bongbong Marcos yan at ipahuhuli, dalawang bagay yun. Una, baka ituro siya. O baka, halimbawa, katulad nila Romualdez o saka nila, baka ituro siya, nakatulad ni Saldico, itinuturo si Bongbong Marcos. Pangalawa, paano mai-impeach ngayon si Sara Duterte kung ipakukulong mo itong mga magnanakaw na ito yung, kaya ito nakapagnakaw, dahil sa pumirma ito doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga lumobo yung budget noong 2025 kasi nga parang nagkaroon ng free for all para lang ma-impeach si Sara Duterte. So, hindi talaga kakasuhan nitong administrasyon na ito, itong mga kongresistang ito. Ang ipakukulong ng mga yan, yung mga taga-DPWH, mga kontratista, at baka naman pati yung mga senador na kaalyado kaalyado ng mga Duterte ay pabalik na rin niya hindi ko na kayo kakasuhan pero kailangan na i-impeach nyo si Sara Duterte. Pwede nila, ganun ang gagawin lang ng administrasyon na yan. Halimbawa, kasuhan yung kaalyado ni
Halimbawa si Jinggoy, si Cheese, o si Villanueva, o sige wala na kayong kaso, padi-dismiss natin yung kaso along the way, pero dapat pumabor kayo sa impeachment ni Sara Duterte. So, lahat ng nangyayari na ito, this is all about politics and about Sara Duterte. Kaya malabo yung sinasabi ni Bongbong Marcos na may makukulong. Kasi, sabi ko nga sa inyo, until 2028, wala namang mangyayari dyan, sasama lang ang loob nyo. Diba? Katulad yan, may namatay, di umano. Ito si Cabral, namatay daw. Ano naman ang motibo at nagpakamatay sabihin na natin, anong motibo ni Cabral at nagpakamatay siya? Anong motibo kung bakit siya nagpunta doon at nadulas? Anong motibo kung siya ay pinatay, bakit siya pinatay? Isa lang ang motibo ng tatlo na yan. Whichever of the three reason, ang dahilan lang nun, yung kanyang presensya doon sa Cabral files. Kasi siya lang yung pwedeng mag-authenticate noon na matibay. So, para mawala ng saysay yung files na yon, kailangan mawala si Cabral by all means. So, kumbaga, kahit anong pamamaraan, kailangan mawala ka, which is, yun yung nangyari kay Cabral. Tapos ngayon ang ini-issue nila, may pa 3D pa kayo. Hindi naman importante na yan kung anong ikinamatay niya at kung yan ba'y buhay. Ang usapan dito, bakit siya umabot sa puntong ganon? Anong motibo? Siyempre, yung pagnanakaw na alam nito si Cabral. Lang naman yun eh. So, mariresolve ba yung nakawan na yan sa panahon ni Bongbong Marcos? Hindi. Kailan mariresolve yan? Pag presidente na si Sara Duterte. Ganun lang naman kasimple yun eh. Papahabain nyo lang, luluko nyo lang yung tao. At hanggang handa si Bongbong Marcos, hindi mariresolve yan. Lulukuhin lang kayo ng lulukuhin nyo si Bongbong Marcos.